Senyales na hindi ka na mahal, pero hindi niya masabi. Mas masakit nga ba ang iwan ka ng biglaan o ang manatili siya sa piling mo kahit matagal ka na niyang hindi mahal? Isa ito sa pinakamabibigat na tanong sa isang relasyon, yung alam mong hindi ka na mahal, pero pinipili mong ipikit ang iyong mga mata at manatili dahil natatakot kang marinig ang katotohanan. Hindi niya sinasabi, pero nararamdaman mo na. Yung mga dating yakap na punong-puno ng init, ngayon ay nagiging malamig na pagdampi na lang. Yung dating matatamis na salitang, mahal kita, ngayon ay wala na. O kung meron man, pakiramdam mo'y wala ng laman. Bakit nga ba mahirap sabihin ang hindi na kita mahal? Dahil minsan, mas madaling hayaan na lang ang relasyon na magpatuloy kahit wala ng pagmamahal, kaysa harapin ang sakit ng paghihiwalay. Pero paano mo nga ba malalaman kung tapos na ang pagmamahal kahit hindi pa niya ito sinasabi? Isa sa unang senyales ay ang biglaang pagbabago ng pagtrato niya sa'yo. Kung dati, hindi pa man lumilipas ang isang oras ay gusto ka na niyang kausapin, ngayon ay pakiramdam mo, parang obligasyon na lang para sa kanya ang makipag-usap. Hindi na siya nagtatanong kung kumain ka na, hindi na siya nag-aalala kung umuwi ka ng ligtas. Yung dating pag-aalaga, unti-unting nawawala hanggang sa isang araw, mararamdaman mo na lang na hindi ka na niya iniisip, gaya ng dati. Hindi ito laging halata, pero kung ikaw ang nasa sitwasyong ito, mararamdaman mo ang bigat ng kawalan. Isa pa sa mga senyales ay ang kawalan ng pagpapaliwanag sa tuwing may hindi pagkakaunawaan. Dati, kapag may hindi kayo na pagkakasunduan, hindi siya titigil hanggat hindi niya napapaliwanag ang sarili niya. Gusto niyang mawala ang sama ng loob mo. Gusto niyang siguraduhin na okay kayong dalawa. Pero ngayon, kapag nagtatampo ka, hinahayaan ka na lang niya. Kapag may problema, hindi na siya nag-aabalang ipaliwanag ang panig niya. Hindi na siya nagmamalasakit kung maiintindihan mo siya o hindi. At ang mas masakit, parang wala na siyang interes na ayusin ang kahit anong hindi pagkakaintindihan nyo. Ito ang isa sa pinakamalinaw na palatandaan na hindi ka na niya kayang ipaglaban. Kapag hindi ka na niya isinama sa kanyang mga plano, isa rin itong malakas na senyales na hindi ka na niya nakikita bilang bahagi ng kanyang hinaharap. Dati, kapag nag-uusap kayo tungkol sa pangarap niya, palagi kang bahagi nito. Pinag-uusapan nyo kung saan kayo titira, kung paano nyo bubuuin ang inyong kinabukasan. Pero ngayon, kapag tinanong mo kung ano ang plano niya sa buhay, hindi ka na niya binabanggit. Parang wala ka na sa eksena, parang hindi ka nakasali sa mga plano niya. Ang taong totoong nagmamahal. Hindi ka kailanman aalisin sa kanyang pangarap. Mararamdaman mo rin na nagiging mas masaya siya kapag wala ka. Dati, ikaw ang nagpapasaya sa kanya. Ikaw ang dahilan ng kanyang sigla, ng kanyang tuwa. Pero ngayon, kapag kasama ka niya, parang wala siyang gana. Pero kapag kasama niya ang iba, kitang-kita mo ang sigla niya, ang saya niya. Hindi ito usapin ng pagiging possessive o insecure, kundi isang katotohanan na hindi na ikaw ang nagpapasaya sa kanya. Isa pang senyales na dapat mong pagtuunan ng pansin ay ang pagkawala ng emosyon sa inyong relasyon. Yung dating puno ng sigla at pagmamahal na relasyon nyo, ngayon ay parang nagiging routine na lang. Parang ginagawa nyo na lang ang dapat gawin, pero walang tunay na emosyon. Hindi na kayo nagtatawanan tulad ng dati, hindi na kayo nagkukulitan. Ang dating mainit na pagmamahal, ngayon ay isa na lang responsibilidad na kailangang gampanan. Ang pinakamasakit na palatandaan, yung pakiramdam mo na ikaw na lang ang nagmamahal. Yung ikaw na lang ang gumagawa ng paraan para magtagal ang relasyon. Yung kahit ramdam mong wala na siyang gana, pinipilit mo pa rin siyang ipaglaban. Pero tanungin mo ang sarili mo, kapag ikaw na lang ang lumalaban, may relasyon pa ba kayong pinanghahawakan? O baka naman ikaw na lang ang nagpipilit habang siya, matagal ka nang binitiwan? Ang totoo, walang madaling paraan para tanggapin na hindi ka na mahal
ng taong minahal mo ng buong puso. Pero minsan, ang pinakamasakit na katotohanan ay ang pinakakailangang tanggapin. Masakit malaman na hindi ka na mahal, pero mas masakit manatili sa isang relasyon na matagal nang walang pagmamahal. Kaya kung nararamdaman mong hindi ka na mahal, pero hindi niya masabi, tanungin mo ang sarili mo, hanggang kailan mo titiisin ang sakit ng pananatili sa isang relasyon na matagal nang patay? Karapat-dapat kang mahalin ng buo, ng totoo, ng walang pag-aalinlangan. At kung hindi niya kayang ibigay yon, baka oras na para pakawalan mo ang isang bagay na matagal ka nang hindi pinanghahawakan. Dahil minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang kakayahang palayain ang sarili mula sa isang bagay na hindi na totoo. Ngunit bakit nga ba mahirap pakawalan ang isang taong hindi na tayo mahal? Dahil umaasa pa rin tayo. Umaasa tayo na baka isang araw magising siya at ma-realize niyang mahal pa rin niya tayo. Umaasa tayo na baka magbago ang ihip ng hangin, na baka bumalik ang dating saya, ang dating lambing, ang dating pagmamahal na minsan niyang ipinakita. Pero kailan nga ba dapat sukuan ang isang taong matagal ka nang sinukuan? Minsan, hindi natin namamalayan na tayo mismo ang humahadlang sa sarili nating kalayaan. Tayo mismo ang nagpapahirap sa ating sarili dahil hindi natin matanggap na tapos na ang kwento. Paulit-ulit nating binibigyan ng dahilan ang isang taong matagal nang hindi nagbibigay ng dahilan para manatili. Pilit nating hinahanap ang mga mumunting senyales ng pag-asa kahit wala naman talaga. Pero kailan nga ba sapat na ang sakit para sabihin nating tama na? Kapag hindi mo nakilala ang sarili mo, kapag nawala na ang dating ikaw, ang dating masayahin, ang dating puno ng pangarap, ang dating masiglang tao. Kapag ang tanging iniisip mo na lang ay kung paano mo siya mapapasaya, kahit kapalit nito ang sarili mong kaligayahan. Kapag iniwan mo na ang sarili mo sa isang tabi para lang ipaglaban ang isang taong hindi ka na kayang ipaglaban. Kapag paulit-ulit ka na lang nasasaktan at wala na siyang ginagawa para pigilan ito. Kapag paulit-ulit ka na lang umiiyak pero hindi na niya sinusubukang pawiin ang luha mo. Kapag hindi na niya sinusubukang ayusin ang mga bagay na minsan niyang ipinangako, pag nararamdaman mo na lang na ikaw na lang ang nagmamahal. Ang pag-ibig ay hindi isang larong kayang ipagpatuloy ng isang tao lang. Hindi ito isang laban na pwedeng ipanalo ng mag-isa. At kung ikaw na lang ang lumalaban, baka panahon na para bitawan mo na. Pero paano mo nga ba sisimulan ang pagpapalaya sa isang taong matagal mong minahal? Paano mo bibitiwan ang isang taong naging bahagi na ng mundo mo? Simulan mo sa pagtanggap. Tanggapin mong hindi lahat ng relasyon ay nagtatapos sa forever. Tanggapin mong hindi lahat ng taong minahal natin ay kaya tayong mahalin ng panghabang buhay. Tanggapin mong may mga bagay talagang hindi na kayang ipilit kahit gaano pa natin ito gustuhin. Bigyan mo ng halaga ang sarili mo. Matagal kang naging abala sa pagmamahal sa kanya. Ngayon, oras na para mahalin mo ang sarili mo. Oras na para alagaan mo ang sarili mong damdamin, para unahin mo ang sarili mong kapakanan. Dahil minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi ang pananatili sa isang relasyon na puno ng sakit, kundi ang kakayahang palayain ang sarili mula rito. Matutong bumitaw ng walang galit sa puso. Mahirap magpaalam, pero mas mahirap magpatuloy sa isang relasyon na wala ng pagmamahal. Walang mali sa pagsuko kung ang pagsuko ay paraan para mahanap mo muli ang sarili mo. Hindi ka talo sa pag-alis, dahil minsan, ang tunay na panalo ay ang kakayahang piliin ang sarili. At higit sa lahat, huwag kang matakot magmahal muli. Hindi dahil nasaktan ka ngayon ay ibig sabihin, hindi ka na muling makakahanap ng taong magmamahal sa iyo ng totoo. Hindi dahil hindi ka niya pinili, ay hindi ka na kayang piliin ng iba. May tamang tao para sa iyo. May taong mamahalin ka ng walang pag-aalinlangan. Pero bago mo siya matagpuan,
siguraduhin mong natutunan mo munang mahalin ang sarili mo. Dahil sa dulo ng lahat ng sakit at lahat ng luha, matutunan mong ang pinakamahalagang relasyon na dapat mong pangalagaan ay ang relasyon mo sa sarili mo. At minsan, ang unang hakbang para mahalin ang sarili ay ang kakayahang lumayo mula sa isang taong hindi na kayang ibigay ang pagmamahal na nararapat sa iyo.